sa ating lahat mga kapatid. Kayo po ay ating straight from the word. Tayo po ay nasa chapter 4 na ng 1 Thessalonians and lamang po ay within this October po ay matapos sa atin to, God willing. So bago po tayo magsimula, naalala ko lang po, ang isa ngayon sa mga very convenient na nakakatulong sa atin po ay may mga laundry, yung mga laundry na shop na kung saan kung nagmamadali tayo or nagtatrabaho tayo, instead na tayo maglalaba, pwede naman din talaga yon, lalo kung meron tayong washing machine, pero mas nadadalian tayo kapag pinapa-laundry na lang natin. Problema lang, may time ho, katulad ko, nabas ako nagpa-laundry, pagkuha ko may mga mancha. Kaya nga po tayo nagpapalaundry, di ba? Para maging maayos, maging presentable, walang mancha. So dahil doon, mga ilang beses yun So ang ginawa ko, mga ilang buwan di ako nagpa-laundry. Kaya lang, hirap din talaga Mas madali talaga magpa-laundry, Buti na lang po, nung later on, nagpapa-laundry na uli ako, okay na, hindi na namamantsahan, pag papa-laundry. Kasi nga, pag may mancha, di po ba, hirap isuot, hindi tayo presentable, hindi pleasing sa eyes, kapag tayo ay, almina, yung alam po yung gusot ng damit natin. Parang nahiya tayong humarap. Especially kapag tayo ay yung mga kausap na tao. So, lalo na yung mga mancha, di po ba? Ako nga ho, minsan pag may mancha, ayoko na isuot Minsan sayang lang. Kaya ako po nasabi to, ganun din po yung yung relation sa ating pag-uusapan. Ang buhay po natin hangga't maaari, hangga't maaari po, yun ang ibig sabihin, hangga't maaari ay hindi mamantsahan ng anumang bagay dito sa sanlibutan, Hindi mamantsahan ng kasalanan or ng compromise or anything na magbibigay ng hindi magandang testimony sa atin. And more importantly, yung pong mga kapatid na sabihin natin yung makaka-display sa Diyos, Kaya ito po yung tinutukan ni Paul sa ating pag-usapan sa chapter 4, at ang title nga po natin ay Instructions to Live Pleasingly. Ayan po. Instructions to Live Pleasingly. Ayan, ang ating pong text ay nasa 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 through 12. So hindi na po natin babasahin niya kasi po diyan po iikot yung ating pag-aaralan. So instructions to live pleasingly. Ito po ay continuation lamang ng previous lesson natin. Okay, unang-una po, ang sabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonica na isa sa mga challenges sa kanila ay yung pong to live pleasingly before God because of the environment na kanilang ginagalawan ay hindi po ganoon kadali na talagang mabuhay ng maayos. So una po, to abound more in holy or set apart lifestyle. Ang instruction po ni Paul sa mga taga-Thessalonica, una po, to abound more in holy or set apart lifestyle. Sabi po sa verses 1 and 2, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more, for you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. And po, ang makita po natin dito, sabi po ni Paul, na as for other matters. So marami po siyang mga sinabi pero ito po isang matter pa na gusto niyang tutukan, na yung pong mga taga-Thessalonica, nabubuhay naman po sila pleasingly before God. Okay naman po. Kaya nga sabi niya diyan, in fact, you are living now yung i-please ang Lord, mabuhay ng maayos. Pero ang sabi niya po, kailangan, ang aking request ay gawin niyo pa ito ng more and more. More and more. Okay ho? Sabi niya nga kasi ang instruction naman ito hindi galing sa akin, kundi dahil sa Panginoon. And po, so ito po yung isa sa mga kailangan, mahirap kasi mabuhay tayo ng we please God or ng maayos
kailangan mo, alam natin kung anong gagawin. So, napakahalaga po ng instructions. Okay, oh? To abound more in holy or set-apart lifestyle. Yan yung una natin. Instruction or teaching God's word is a key ministry to grow the church. Yan po, instruction or teaching God's word is a key ministry to grow the church. It is not the key, the only key, but it is a key. Napakahalaga po niyan. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people from the work of service so that the body of Christ may be built up. So kita po natin yan, napaka-klaro, kita natin. Ang Panginoon pong nagbigay sa church ng mga apostles. So po yung mga apostles, of course referring yung official apostles yung 12. Pero alam po natin, si Barnabas apostle din siya. Yung ilang mga sina Barnabas, yung ilang mga na born again sa first century church, tinawag din po silang apostles, not in the category, not doon sa level ng 12. Kahit nga po yung ngayon po ang kinoconsider na apostles yung mga misyonero, pwede nating sabihin yon. Pero ito lamang po, apostles, the prophets, evangelists, yan po, alam natin yan, pastors and teachers. Ayan, usually po itong gift na ito ng teaching and shepherding or pastoring, lagi po siyang magkasama, sa katunayan po, ang isang dapat talaga nag-gift ng isang shepherd o ng isang pastor ay meron siyang teaching gift, Kaya ako naniniwala lahat siguro ng pastor may teaching gift, siguro yung nga lang yung ang nagkakaiba lang sa level, ng kanilang teaching skills, Pero naniniwala po ako at least sa very basic, marunong magturo po ang mga pastor ng salita ng Lord. Okay, sabi natin, next dito po, understanding that the teaching ministry of the pastor derives its authority from the Lord makes it easier for us to hear and not resist it. Yun po sabi ni Paul, di po ba? Ang sinasabi ko sa inyo, instructions we gave you by the authority of Jesus. So ganoon din po kami. Kailangan maintindihan namin na yung aming pong pagtuturo na ginagawa, ito po ang authority po nito o ang pinagmumulan po nito, ang authority ang salita ng Diyos at ang person po behind sa pagtuturo ay ang Panginoon. Kaya pag ito po nasa isip po ng mga miyembro, hindi po tayo magiging resistant doon sa mga sinasabi ng pastor. Mas ang tendency po makinig tayo. Whether convenient yung pakikinig na sinasabi, nabibless tayo, na-encourage tayo, or sa kabilang dako, medyo natutuwid tayo, nakokorek tayo. Halaga po na maintindihan ng miyembro na ang mga sinasabi ng isang pastor, ideally ay nasa authority yun ng salita ng Diyos at ng Panginoon. So kailangan talaga ay makikinig. Intindihan po ba natin? Kaya obligado ngayon ang mga pastor na talagang pag-aralan niyo yung kanyang tinuturo. Sabi po sa verse 2, instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. So maliwanag po yun. So kami, pag ako po tumay sa pulpito, kahit ngayon, sa labing ito, as I speak to you right now, tandaan po natin, ang tinuturo po sa inyo, I am under the authority of the Lord to share and teach you the Word of God. At ang tinuturo ko po yung salita ng Diyos. Therefore, tayo po ay under obligation, including me na makinig at i-meditate. I-internalize natin yung salita ng Diyos. Kaya, next, a major challenge in the teaching ministry of the church is the presence of the various levels of Christian maturity and experience. Tigil mo po tayo dyan. Ito po palagi ang isang challenge ng isang pastor sa pagtuturo sa church. Kasi po, iba-iba ang level ng maturity, ng experience ng bawat Kristiyano. Ibig po sabihin, may mga baguhan, may mga natagal na. So, meron pong tension. The tension between the veterans, the tension between the veterans or more matured,
yung matatagal na, and the newbies, no, or novices, usually exist in the churches. Katulad po ngayon, di po ba? Marami na sa atin na matatagal na sa church. So, ang implication noon, kahit pa paano matured na tayo kasi matatagal na tayo sa Panginoon, mas may experience na tayo tungkol sa Christian faith, tungkol sa mga pag-aharap sa pagsubok, sa mga knowledge natin, salita ng Diyos. Pero on the other hand, meron din naman tayong sector sa church na mga bago-bago pa lang. Lalo na po yung mga youth natin, no? O yung mga nasa tanda po natin, bago sila. Newbies po sila. So ang layo po ng level ng spiritual experience and spiritual knowledge and spiritual yung nga po, growth or maturity natin sa kanila. Talagang may gap, no? So ngayon, ang isang challenge nga po sa isang pastor, pag nagtuturo ng isang pastor, medyo mahirap yun. Kasi lalo pag worship service, di po ba? Pero yun, i-consider po kasi ng pastor yung totality ng composition ng miyembro. At mahirap po gawin yun. Mahirap po gawin yun. Kasi lalo po ako, di po ba, alam niyo naman, ang teaching ko ay medyo medyo mataas yung yung mga sinasabi ko, yung mga talagang kung medyo bago, nahihirapan talaga. Lalo nga kapag may mga, nandiyan yung mga natin, no? O yung mga campers natin na bago. Ito talagang mahirap. Bagamat tinatry ko na ibaba yun, pero may struggle ako, no? Ito lang po yung sinasabi natin na hindi talaga madali paggawa po ng sermon paglinggo. Kasi consider po natin yun, no? Kaya po, there are times may kumausap nga sa akin, matagal na, Pastor, ang inyong sermon ay parang ang emphasis nyo palagi sa mga worker lang, no? Una, siyempre, medyo ma-offend ka, pero aralan ko naman, maaaring siguro, sabi nga sa akin, hindi naman lahat pastor workers sabi sa akin yun, tagal na po yun, tagal na yun. Kaya nung later on, sa pag-sermon ko, kinukonsider ko ngayon yun, hindi yun madali. Kaya ito po madali itong ginagawa natin. Kasi ito ay book by book, verse by verse, Bible study analysis. Kaya whether you like it or not, pupunta tayo dito sa yung continuity, hindi na ako nahirapan. Pero merong totoo talaga yun, no? Hindi ganun kadali, no? Kahit nga mag-series, hindi ganun kadali. Kasi nga po, iba-iba yung composition doon sa church. Kaya address mo yung yung mga matured, no? O address mo yung mga women's. Paano naman yung men's? Paano naman yung mga youth? So kailangan siguro yun ang isang reason bakit mahirap sa aming mga pastor yung yung talagang yung ma-pinpoint mo. Kaya sabi siguro general, as much as possible general approach namin about trials, kasi lahat may trials. Pero yun nga po, gano'n talaga yung mga sector na dapat hindi napapabayaan. Kaya maganda po yung idea natin na meron tayong Youth Sunday or Women's Sunday, meron tayong discipleship. Kasi pag worship service po, aminin po natin na hindi ito talaga, lalo kung ako nagsasalita o kahit ibang pastor, hindi ito talaga makakatch ng yung mga sason natin, yung mga bata, yung mga young people, yung mga campers na bago, hindi nila makakayo. Kaya maigi po, meron tayong discipleship. Kasi yung po talaga, yung pagiging conversion nila para mag-mature sila lumago. Hindi po yung sermon, no? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung sermon, hindi sila lalago o hindi sila ma-edify. Hindi po. Sinasabi ko, systematize yung discipleship. Kasi yun po ay meron po yung sistema, no? Meron siyang kumbaga sabihin na natin, kumbaga sa lesson 2 sa academic, merong binubuo, may tinutungong maganda, no? Kumbaga sunod-sunod 'yon. Di kaya sa sermon, di po ba pag sermon sa linggo kasi iba-iba yan. Di po ba? May mga sermon ako na sinesegun ko po doon sa kung yung nangyayari sa mga miyembro generally. Di po ba? Or kung ano yung nangyayari sa sitwasyon. Kaya po napakahalaga, nagkaroon tayo ng discipleship. Kasi yan po yung teaching ministry. No? Kaya saludo tayo sa mga teachers na nagtuturo. Hindi lamang po sa Sunday school, hindi lamang po sa discipleship, maging sa outreach natin, yung mga women sa nagtuturo. No? So malaking tulong po kayo. Baka hindi nyo lang nare-realize yun. Ang laking tulong nyo sa akin. Kasi
ay po yung mga teacher. Ang mga teachers po, tandaan po natin sa fivefold ministry, di po ba, apostles, evangelists, di po ba, prophets, pastor, teacher, isa sa major gift, major ministry, yung teaching. Kaya malaki po yung role ninyo. Kaya somehow, yung pong problema natin doon sa para lumago, ma-disciple yung mga bago, yung mga bata, medyo na-address na natin. Kasi nga po, may discipleship tayo every Sunday. At alam ko na it's a bit too much sa marami sa atin, especially yung iba na very busy na paglinggo, di po ba? Pero kailan magsakripisyo tayo? Alang-alang na lang po doon sa mga bago. Ayan. Kailan magsakripisyo po tayo kasi wala tayong lipat natin Sabado o wala na po talagang time. Ang maganda nga pag linggo, nandun na sila kasi mahalaga din po kasi na-attend ng linggo worship service ang mga bata, ang mga campers, yung mga bago. Kasi po hindi po sapat yung nasa yung weekdays na Bible study. Kailangan po maka-attend ng worship service. Yung po kasi yung kabuuan naintindihan po natin, nandun lahat may fellowship, may lahat. Kaya sinasabi natin na key yung teaching ministry, At intention between veterans and mga novice, lagi nandiyan yan, Lagi nandiyan yan. Kaya it's good na meron tayong mga special Sundays kung tawagin para i-focus natin ang sermon maybe doon sa mga particular sector sa church. Tapos next, growing in holiness or maturity must be consistently pursued in an increasing manner. Tingnan po sa verse 1, sabi, now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Ang mga taga-Thessalonica po, okay naman Sabi ni Paul, ginagawa nila yung sumunod sa kalooban ng Diyos para maging pleasing. So sabi nga ni Paul, kailangan do it more and more. So, kailangan consistent in an increasing manner. Ito po sinasabi ni Paul. Ito po ay sanctification po kasi ito. Ito po yung proseso. Wala na po yung sa outcome. Itong pinag-aaralan po natin, ito po yung proseso ng sanctification. Kapag sinabing process, it takes time. Ito po ay maraming mga kaloob. Proseso nga kasi. Proseso nga kasi. So, tayo po ay banal na. Holy na tayo positionally. Kasi tinanggap natin ng Panginoon. Yung topic natin sa discipleship, holiness, din po ba? Yung holiness tayo ay holy because of Jesus. Amen po. Kasi tinanggap natin siya. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So tandaan po natin, yung ating holiness ay imparted. In-impart sa atin yung holiness. Ang holiness ng Diyos ay inherent. Inherent. Pag sinabi pong inherent, hindi yun na-impart sa Kanya. Ano po yun? Nature niya na ng Diyos yung pagiging holy. In one sense, yung holiness ng Diyos at holiness natin pareho. Kasi nga, kung si Jesus, dinampitan tayo ng righteousness niya, di holy tayo. Kaya nga, ang tawag sa atin, di po ba ni Peter, holy priesthood. Mga holy priest tayo. One sense, tama. In another sense, tandaan po natin ang ating holiness, imparted lang. Binigay lang. In-impart lang ni Jesus. Ibig sabihin, yung absolute holiness, hindi natin ma-attain habang nandito po tayo. Kaya nga, ang daming exhortation, di po ba sa Ephesians, sa kailangan, lumago tayo sa Panginoon. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the desire of the flesh. Bakit to? Kasi nga may sanctification, yung pagiging absolute na holiness natin, perfection, di natin ma-attain in this side of life. Hindi po. Kailangan dumating si Jesus. Papalitan niya yung natin, yung katawan natin na subject pa sa kahinaan. Amen po ba? Mga Christians na tayo, pero alam natin na nagkakaroon tayo ng mga battleground, di po ba? Kaya nga sabi ni James, di po ba, tinutukso pa tayo. When one is tempted, huwag niya sabihin na God is tempting him. Dahil sa lahat time kasi, nagpadala siya. Hindi na po ba natin? Kaya po ito ay sanctification. Ito sinasabi ni Paul.
No? At ito sinasabi niya sa atin, ulitin ko, no? Yung sanctification, meron tayong justify yung sanctification natin positionally. Pag tayo tinignan ni Jesus, tinignan tayo ng Ama, righteous tayo, holy tayo. Why? Dahil si Jesus na sa atin. Pinatawad niya tayo. Pinrespect niya yung ating standing before God. On the other hand, ang ating holiness ay imparted. No? Ito ay hindi ito inherent sa atin. No? So, ang holiness natin, hindi ito consistent. Kasi nga, tayo po ay yung napapalaman sa problema, sa pagsubok, sa tukso. So, because of that, nagkakaroon po tayo ng nanghihina tayo. There are times nagpa-fail tayo. Pero okay lang yun kasi nga po, proseso siya. No? Proseso po siya. No? Naintindihan natin. Kaya, we grow in the knowledge of Jesus, no? habang tayo po ay papatuloy sa Panginoon sa gitna. No? Ayan po. So doon po tayo sa process ng sanctification. Na po, tayo po ay binabanal ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, sabi po, dapat to ang holiness natin consistently nag-i-increase yung manner. Habang tumatagal, mas na tayo po ay nahuhubog sa image ng Panginoon. And again, gusto ko pong ulitin dito, perfection, kundi darating yun kapag dumating ng Panginoon. Then, our bodies are changed into glorified bodies. Okay? Tapos po, tingnan natin to. To avoid sexual sins, to have pleasing life. Ito po ito po yung medyo talagang dinihinan ni Paul. Hindi po lang po sa Thessalonica ito, kundi sa mga churches noong first century. Sabi ko sa verses 3 to 6, there is God's will that you be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Each of you should control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Okay ho? So ito na po, no? So isa pong talagang naging battleground po ng kahit naman ngayon, di po ba? Pero ito po ay nagsimula pa sa first century church, yung pong tungkol sa sexual sins o sa fornication. No? Yung pong term na sexual immorality, no, ito po ay kinuha sa word na porneia. Ayan, no? The term sexual immorality came from the word in Greek, porneia. No? Yan po natin ako yung salitang fornication or pornography. No? Yan po. So, kung sinabing pornographic materials, ibig po sabihin yun, sexually explicit na mga katawan na yun po na expose, no? Porneia, no? Okay, fornication, doon po nila yan po kinuha. Okay, no? Ano pa ang isang reason, no? Kasi po nung panahong yon, ang status po ng mga babae, no? Ang status ng mga babae ay sabihin natin hindi equal sa lalaki. Socially, ang mga babae medyo outcast sila. Tapos po culturally, sa Roman and sa Roma Greco kultura po, hindi talaga sila sabihin natin equal sa men. Kaya po kadalasan ang tingin po sa mga babae ay property o para magamit lang, no? Para magamit lang. Kaya ang nangyayari ho na-abuse po sila, no? Na-exploit po sila. At ito po ang isang reason, no? Pong isang reason. Tapos po ang thinking po ng mga Greek at ng mga Romans noon, for pleasure lang ang mga babae. Parang pleasure lang. So, para lamang tapos for pleasure, para lang magkaroon sila ng mga anak, no? At para maging magtrabaho sa bahay. Yun po yung thinking noon. Yun po ang thinking ng Greco-Roman culture tungkol sa status ng mga babae. So mababa.
Kaya po ang implication nito, no, ang resulta nito, yung ano, mas madali, mas hindi nila iniintindi, hindi nila pinapahalagan kung ano man ang gawin nila sa mga babae. Kaya ito po ang isang mas mabigat na dahilan, yung fertility cult. Fertility cult, right, was popular and dominant manner of worship relating to pagan gods or goddesses during that time. Yan po yung fertility cult, no? Yan po ay prevalent doon sa panahon yun. Kung matatandaan nyo, si Elijah, di po ba, ang nakalaban niya Diyos-Diyosan ay yung Diyos-Diyosan ng Ahab, si Baal. Si Baal po ay chief god ng pagan world during that time. Marami pong pangalan si Baal, iba-ibang pangalan niya, pero the same person yun. Siya po yung god ng fire, god ng storm, siya po yung god ng mga hayop. Tapos po, yung god na yan, merong partner yan, sina Asherah na babae, yung gods and goddesses nila ng mga pagan na yan, para daw po lumakas sila, lalo maging powerful, nagkakaroon po sila ng physical intercourse. Ano? Ngayon po, ang katuruan noon, para ang agriculture o ang business ng mga tao ay mag-flourish, mag-prosper, kailangan po nila sumamba dito sa mga gods and goddesses na ito. Ang isa pong nire-record sa kanila para i-bless sila, no, ng fertility, yung magkaanak ng mga babae, yung kanilang mga pananim ay magbunga, no, hindi magkaroon ng drought. Kailangan po yung religious worship, ang kasama po doon ay yung pong prostitution. Sa mga templo po ng mga pagan gods, meron po mga prostitutes, mga priestesses, na ang ginagawa po doon ng mga worshiper ng mga lalaki para maging patanggap-tanggap doon sa mga Diyos-Diyosan nila, yung worship nila, kakaroon po sila ng mga intercourse. Bigyan po ba natin? So ang tawag po doon ay fertility cult. No? At yun po ay practice noon. Ito po mga taga-Thessalonica, yun po yung ginagawa nila noon. Involved po sila doon kasi nga pagan sila eh. Kaya ang sabi ni Paul, no, ito yung dapat ma-overcome nila. Malamang siguro mga struggle pa rin ito ng ibang mga Kristiyano during that time. No? Pero malaki na yung breakthrough nila. Pinapaalalahanan pa rin sila ni Paul na dapat iwasan na nila yung ganon. Huwag na silang pahila uli. Bigyan po ba natin? So, sinasabi ko nga sa inyo, nandun pa yung mga Thessalonica sa proseso ng growth, yung proseso ng sanctification of holiness. No? Hinuhulma pa sila. Kaya sila po ay pinapangaralan at sila po ay binibigyan din ng warning ni Paul. No? Pero so far mga kapatid, kung titingnan natin yung background, nakakaano naman, no? Malaki na yung improvement nila, malaki na yung ang kanilang growth, no? Siyempre, concern lang si Paul na palagi silang paalalahanan. Kaya at sabi nga ni Paul, pag nag-engage pa rin kayo sa ganyan, didisiplinahin kayo ng Diyos. Kasi kasalanan yun at magagalit ang Diyos. Kayo? Ngayon po, sa panahon natin, ito po yung equivalent niyan. No? Meron tayong tinatawag na the age of tolerance. No? Age of tolerance is one that is being pursued today. Pag sabi pong tolerance, ang ibig lang pong sabihin natin, yung pwede naman yan. No? Ngayon po, di po ba, ang isang tolerant attitude na nangyayari sa buong mundo ay yung pwede naman magsama kahit hindi kasal. Tolerable na ngayon yan. Yan, age of tolerance po yan. Kasi yung marriage contract, papel lang naman yan. So, pwede naman magsama basta nagmamahalan. Yan po ay age ng tolerance. Kayo, pwede na yan, no? Lahat, basta lang pwede natin i-tolerate ang lahat. Kaya yan po ay yan po yung nangyayari ngayon, no? Sa isang area lang po yan, no? Kasi nga ang context po natin sa mga relasyon. So, kita po natin na ngayon mas marami ang nagsasama pag nang hindi kasal. Yun po ay tawag po ni Paul, ang tawag po doon ay fornication yun kasi dapat po yung gagawin lang yung physical contact sa ilalim ng band ng marriage. Hindi na po ba natin?
So naging tolerant ang society ngayon. Kayo, kita nyo naman no? Kahit nga yung sexuality ngayon, di po ba? Ang dami na, no? Ang dami ng mga dati male and female lang. Ngayon, iba na ho. Marami ng mga letters. Di po ba? Hindi na po ba natin? Halimbawa, yung ang kulay ng isang community, di po ba, ay ay rainbow, di po ba? Okay? Pero silang man na sila-celebrate. At yan po ay tinotolerate na sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi pwede silang i-ostracize. In fact, napoprotektahan sila ng batas. Ngayon, pag sa liwanag na salita ng Diyos, doon po magkakaproblema, lalo kung tayo mga Kristiyano. Kasi nga po, hindi natin lang matotolerate yan. Pero yan nga po ang kalakaran ngayon, age of tolerance. Next. So po, everything is relative and there is no absolute truth. This is called relativism. Ayan po. Everything is relative and there is no absolute truth. This is called relativism. Ibig po sabihin nun, kung ano yung totoo sa akin, di re-respect ng isa. Kung ano totoo sa isa, respect mo naman. Yun po ibig sabihin ng relativism. There is no absolute truth. Kaya kung sinasabi natin, tayo mga Kristiyan, di ba? Sinasabi natin, ang truth, ang salita ng Diyos. Di po ba? At ang Lord, the only way, truth, and life, pupunta sa Diyos. Pag sabi pong relativism, hindi. Hindi lang si Jesus. No? Relative yan. Subjective yan. No? Walang truth. Ang truth, depende sa kung ano pagkaunawa ko. O sa kung ano yung desisyon ko. Kaya kung para sa akin, para ako maligtas, kailangan ko yung ganito gawin ko, yun ang truth sa akin. Hindi po yung Bible. So, relativism ang tawag po doon. Walang absolute truth. Walang standard. No? Kung ano sa palagay ko ang tama, gagawin ko yun. I-respect mo. No? Ngayon, yung nga uli problema, kapag yung mga desisyon ng isang tao, kaliwas salita ng Diyos, doon magbabanggaan na naman, di po ba? So, ang maiipit po ang mga Kristiyano. Kaya po, sa age ng tolerance at sa relativism, tayo, ang Christian faith ay nasasabihang masyadong harsh tayo. Ayan. Kasi yung iba yung worldview natin. Ang buong mundo, ito na nga ginagawa. Bakit kayo mga Christian, ganito pa rin. Si Bible pa rin kayo. Ang dami namang mga religious books na natuturo ng iba. Na po? Okay. Tapos kaya ang dapat po sa atin, the call for us Christians is to be counterculture. Ayan. Kaya yan po yung sinasabi ng Lord, di po ba? There are two ways, di po ba? There are two roads, the narrow way and the broad way. Doon sa broad way, sa mga lapad na daan, marami ang napunta. No? Marami yung mga choices. Pero ang dulo nun, kapamakan. Narrow is the way and only few find that way. No? Ngayon tayo po, counterculture tayo. Hindi kasi tayo pwedeng sumunod doon. No? Again, pag sinabing counterculture, kung ganito ang flow ng mundo, papapunta rito, tayo po, opposite. No? Kaya tayo counterculture. Kaya sabi ni Paul sa mga Thessalonica, hindi nyo nagagawin yan. Kasi counterculture na tayo. Iba na ang kultura natin, Christian worldview na tayo. Si Jesus na ang God natin. Hindi na kung sino-sinong mga gods or goddesses ng Rome or ng Greece. No? Na kung saan tolerate yung maraming mga practices na taliwas sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? So kaya ngayon po habang tumatagal mga kapatid, talagang mahirap tumayo ngayon para sa Panginoon. Especially, yung pressure po, especially sa mga young people, mahirap. Ang mga migrito, mga estudyante, mga Kristiyano, mga young professional na nasa workplace. Kasi nga po, iba ang kultura ng inyong mga kasama sa trabaho. Iba, relativism. Wala silang absolute truth. Naniniwala sila sa age of tolerance. Tayo hindi. Diba ba? Kaya isabihin, ang tingin sa atin weird. So, kakaiba tayo. So ano mangyayari? Tayo po ay ma-isolate. Diba ba? So bahagi po yan ng pagsunod natin sa Panginoon na pagiging Christian natin. Na maitsapwera tayo, may lakad yung mga office mates natin, tayo sasama o hindi sasabihin sa atin. Kasi nga po, pag sinama tayo, lalabas tayo na parang taliwas.
Kasi nga po, iba yung way nila, iba yung way natin. So in a sense, na siyempre, parang nadi-disadvantage din tayo. Pero, yun nga po, alang-alang sa Panginoon, okay lang. No? Yun po yung gusto sabihin ni Paul. Kasi we want to please the Lord. So okay lang. Kung hindi na tayo nasunod at hindi na kakaiba na tayo, okay lang yun. Kaya nga po, yun rin ang bunga ng persecution. Dahil ibang mga Christian noong panahong yun, napapersecute sila. No? Kasi nga, hindi sila counterculture sila. Man po ba? Kapatid. So, kaya po, mahalaga yung mga tinuturo natin sa mga bata, yung discipleship natin. Kasi mga kapatid, tatanganan natin sila pag linggo, ilang oras lang. The rest ng 6 days, expose sila sa mundo, sa environment nila. At kung hindi talaga sila po, lalo pa kung hindi seryoso yung ilang mga children o mga youth, mga campers, mahirapan po talaga. Kaya nga po, ang obligasyon natin, turuan sila, imulat sila sa salita ng Diyos. And ituloy lang po natin. No, ang ating objective is, alam nyo, mga kapatid, isang kaluluwa lang dyan na, yung merong culture, di po ba, sa environment nila. Itong culture, mag-asawa ng bata, mag-asawa ng di kasal, mag-engage sa bisyo. Yun po yung culture sa environment na kung saan nandun yung ibang mga son natin, di po ba? Doon pa lang po, uphill battle na yun . Hirap na noon. Paano kung mga magulang nila, ganun din. No? Makita po natin yung tension sa kanila, yung pressure. No? Tapos nga, may hirap pa sila. So, malaking pong tulong na ginagawa natin. Walang pag-asa nila, kapatid. May lapit natin sila sa loob. Tinamaan po sila ng salita ng Diyos. At yun po yung mga nangyari sa ibang, di po ba, ng mga young pro natin na taga ron. Kita niyo po. Tinamaan sila ng salita ng Diyos, di po ba? Nag-iba yung, nagkaroon sila ng counterculture, nag-iba yung lifestyle nila. At ngayon, naman natin na overcome nila. So, posible po na mag-counterculture ka sa isang environment na yun na ang kalakaran. Pero magagawa mo lang yun kapag na-expose ng isang tao sa salita ng Diyos, kapag naturuan siya, at unang-una kapag na-born again siya. Kaya kung titignan po natin yung in the long run, yung mahabaan, yung discipleship po natin, ang tinutumbok po niya yung future ng mga kabataan, mga campers o ng mga kahit tayo na magmalatagal na, ang tinutumbok po niyan yung magandang future, hindi mapapahama, di po ba? Hindi mahihila na sanlibutan, hindi madideceive ng iba-ibang mga philosophy, ng age of tolerance, ng relativism. Hindi po ba natin? Amen po ba mga kapatid? Kaya mahalaga po yung ginagawa natin. Kita niyo po ang isang major na teaching po natin dito sa ating pinag-usapan ay yung teaching ministry. Kaya mag-sacrifice lang po tayo, magturo tayo. At tayo naman po, dating isipin, alam na natin ang lahat. Ay doon po nagsisimula tayo, mag-fall, mag-subside. When we think that we already know everything. Si Paul nga, di po ba? Hindi ko pa na-attain but I'm still pressing on. I'm still pursuing the goal. Si Paul na po nagsabi noon, alam naman natin si Paul, paano siya sumunod, paano siya sakripisyo niya sa Lord. Pero he himself, sabi niya, hindi, malayo pa ako. I want to know him more. No? Pag ganun po ang attitude natin, pag kahit matagal na tayo, ma-enjoy natin yung discipleship. No? Kasi parang bago to. Kahit alam na natin, di po ba? Parang pagdating sa iba, parang refresher course, kumbaga, yun ang mga, di po ba? May mga refresher course, yung mga professional, nag-review sila kasi nga, para lalong ma-retain sa kanila yung mga previous knowledge na marahil nakalimutan nila o kailangan i-reorient sila doon. Ano? Okay, tapos po, next, mga kapatid. Paul re-emphasized the need to live pleasingly before God. Sabi po sa verses 7 and 8,
Sabi po sa verse 7, now now, for God did not call us to be impure, sorry po, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you the Holy Spirit. Kaya kita niyo po, pag ang salita po ng Diyos, in-ignore natin, i-resist natin, binaliwala natin, sinatasay natin, ano yung reject po natin ay ang Diyos. No? Kaya every avenue po ng kung saan ang salita ng Diyos pinoproclaim, whether worship service, whether sa devotion, ng worship team, whether sa CBA, Sunday School, o sa discipleship, o pag Sunday School, pag worship service, o ito, kagaya nito, straight from the word, kailangan po maintindihan natin yung ano po, yung makakasulag tayo sa kalooban ng Diyos kapag expose tayo sa salita ng Diyos. Kasi yung magbibigay sa atin ng guidance, ng light, ng enlightenment, ng takas, para masagot ang kalooban niya. At sabi pa nga dyan, through the Holy Spirit. Mahalaga po ang role ng Espiritu ng Diyos. Yung po yung mag-i-enable sa atin para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya makita po natin, nire-emphasize uli ni Paul itong topic na ito about yung growing in sanctification, growing in holiness. Next, mga kapatid, a reminder to acknowledge one another in love. Ayan, to acknowledge one another in love. At no po, nag-iba naman siya ng tema, no? Sabi po sa verse 9 and 10. Now, about your love for one another, yan po, nag-iba na siya ng tema. Kanina, about pleasing God, holiness, no? Yun ang topic niya, no? Yung mag-grow sa sanctification. Ngayon po, tungkol naman sa relasyon sa isa't isa, sabi niya, now about your love for one another, we do not need to write you, for you yourselves have been taught by God to love each other. Again, ginagawa na nila yung magmahalan sa isa't isa ng mga taga-Thessalonica. Ganun din po, ginagawa naman nila yung maging holy, maging pleasing sa Lord. So pareho nilang ginagawa yan. Sinasabi lang po ni Paul ay and in fact, tuloy po natin, in fact, you do love all God's family throughout Macedonia. Hindi nga lang po yung taga-churchmate nila. Lahat po nga po sa ibang churches, mahal nila. Ito na naman, yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more. Paano yung to live a holy or pleasing life? Do it more and more. Maging yung love, no? Maging yung pagmamahal. Sabi ni Paul, do it more and more, hindi less and less. Habang tumatagal, sabi niya kay mga taga-Thessalonica, habang tumatagal, lalo kayong magmahal sa isa't isa, lalo yung mahalin ng Diyos, lalo maging concern sa isa't isa, lalo siyang yumabong, lalo siyang mag-expand, no? Yun po yung yun din po para sa atin, no? Kailangan po hindi stagnant o hindi static yung ating relasyon sa isa't isa. Habang tumatagal, lalo tayong nagmamahalan, bilang magkakapatid, nagtutulungan, naggagabayan, nagpapalakasan, nagdadalangin na sa isa't isa, nagtutulungan sa ministry, no? Of course, ang overall, dyan, yung love. Kaya natin ginagawa yun kasi mahal natin ang isa't isa. Po ba? So, sabi ni Paul, ginagawa niyo na yan eh. But, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, maging pleasing sa Lord, gawin niyo pa palagi, more and more. Kung nagmamahalan na kayo sa isa't isa, do it more and more. O, ganun din po sa atin. Gayahin lamang po natin yun. Okay? And then, a reminder to lead a quiet life is to be mindful of not drawing attention to oneself for selfish end. Okay, siguro ito po yung isang struggle din ng mga iba sa mga taga-Thessalonica. Medyo yung iba nagiging selfish. O yung iba nagiging, tinatake advantage yung kabutihan ng iba. Basahin po natin yung verse 11 and 12. Sabi po, and to make it your ambition to lead a quiet life. No? You should mind your own business, ayan, and work with your hands just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so you will not be dependent on anybody. Ito po yung context niya, no? So, alam niyo na, tayo nga, siguro maliit na church lang naman din ang Thessalonica, there are times po, nagkakaroon ng yung bang, uso na yung marites noon, no? Baka medyo kakaroon ng mga banggaan ng konti, no? Napapakailaman yung buhay ng may buhay, no? Hindi nag-specify ni Paul kung ano issue, no? Pero again, nature yun, pag merong human relationship, hindi talaga naiiwasan yung mga konflict. Kasi hindi naman perfect ang Thessalonica na church.
And all the churches, then and now, for that matter, hindi naman perfect. Kaya kakaroon talaga ng friction, di po ba? Pero hanggang nga sabi ni Paul, manahimik lang. Kung huwag mo na papakialaman, hindi mo dapat pakialaman. Tapos, huwag ka nang magsasalita ng di maganda kung ang iaano naman, trouble, hindi makakabuti sa iba. No, kumbaga sila sabi ni Paul, lead a quiet life. In other words, mag-instrumento ka ng peace, hindi ng dissension, no? Or ng trouble. Mag-instrumento ka. Kung alam mo, mga sinabi ng isa, hindi mag-negative na sa isa, huwag mo na sabihin. Parang gano'n, sabi ni Paul, huwag na. Maano ba, kaya nasabi niya, siguro ganito lang, huwag mo na sabihin doon sa nasabihan. Kasi mag-aaway lang yun. Kumbaga, hanggat maaari, yun din sabi po ng Lord, di po ba? Be peacemakers. No? Namutan ko na yung beatitude na yun. Blessed are the peacemakers, for they shall, inherit the kingdom of God ba? No? Ganito po sinasabi ni Paul. Hanggat maaari, huwag tayong mag-instrumento para yung kapatiran natin, yung natin siya, no? Malagay natin sa alanganin. Bad po yun. At yun po yung isa sa mga issue sa Thessalonica. Kasi ang isa pang issue doon, mind your own business, so doon po yun, and work with your hands, just as we told you, so that you will respect the approval of the outsiders. Kasi nga po, ang isang naging problema pa rito, yung iba ayaw magtrabaho. No? At kaya hindi nila magtrabaho, ang isang reason talaga, major reason, yung iba tamad talaga. No? Pero ang isa pong talagang reason, karoon sila ng misinterpretation ng pagbabalik ng Panginoon. Since malapit nang bumalik ang Panginoon at tinuro yun ni Paul, bakit pa ako magtatrabaho? So, ang nangyari po, umasa na lang sila ng umasa doon sa ibang membro. Which sabi ni Paul, hindi, mali yun. Dapat magtrabaho. At kahit sa Proverbs, hindi po ba? Kailangan na merong diligence, merong industrious tayo, meron tayong attitude na masipag. Kasi kailangan kumain tayo. We must work. Kailangan may labor kasi yung sinabi ng Lord po ba, magle-labor ka para kumain. At yun po yung isa na ina-address ni Paul ng mga issue, no? At para mabigyan din linaw yan, no? Yung susunod po ay sasabihin din naman ni Paul yung ibang medyo ba't nila na misinterpret yung muling pagbabalik ng Panginoon. At yung nga po yung resurrection ng mga nauna na sa atin sa Panginoon at yung pagbabalik ng Panginoon. Yung po yung susunod na topic natin. At but tonight, mga kapatid, yung nga po, nag-remind si Paul ng kahalagahan na mabuhay ng may holy attitude sa Diyos, pleasingly before God, not perfect, but as much as possible, we grow in holiness kasi nga po yun ang gusto ng Lord. Tutulungan po tayo ng Espiritu ng Diyos at as we expose ourselves to God, to His Word, yun, kakaroon tayo ng mga resources, lakas, guidance, idea, paano makakasunod sa kalooban ng Diyos, paano lalago, yun po ba? And ang Diyos po ultimately yung tutulong sa atin. So, yun po, sa gabing ito, ang ating pag-aaral at nawa po, kung tayo po ay nandun, kung ano man po ang inyong ang pressure sa inyo bilang manampalataya, kung ikaw ay estudyante, ikaw ay youth, nandito ka nakapaharap ka sa mga age of tolerance, yung relativism, sa mga schoolmate mo, sa mga office mates mo, kailangan counterculture. Tatayuan natin kung ano ang salita ng Diyos. Kasi yun ang i-preserve natin. Kasi otherwise, compromise tayo at yung future natin, magkakaproblema yun. Kasi nga, lalabas sa isa kalooban. So, kung may mga ganyang pressure, tandaan natin, may mga absolute dito sa mundo. Hindi lahat relative, may absolute. May isang Diyos na dapat sambahin, isang Diyos lang. Maraming Diyos lang, pero isa lang ang Diyos. So there is one absolute worship. Ang Diyos lang. Hindi relative ang worship. Kahit sino pwede natin sabihin, hindi. Worship is absolute sa tunay na Diyos lang.
Okay? Salvation is absolute, hindi relative. Hindi sa kung kasi kanino kung ano gagawin, hindi, kay Jesus. Okay, tapos, yun nga, yung tayo yung tolerance, no? Tandaan natin, hindi lahat ng nangyayari sa mundo, inaalaw ng mundo, inaalaw ng salita ng Diyos, hindi po lahat. So, we must be discerning. We must be careful, wise, no? At may discernment tayo. And counterculture, again, hanggat maaari, iwas tayo doon at tatayuan natin kung ano yung gusto ng Lord. Okay po? So, next topic po natin sa Wednesday, God willing, ay about yung resurrection ng mga nauna na mga Christian at yung second coming. Okay? So, magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo officially close natin ito, ay may po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo na pagamat mga Kristiyano na po kami, katulad po ng early church ng Church of Thessalonica or churches doon sa Macedonia. Meron pong mga pressures, merong mga tension na inabot po sila sa kanilang pag-relate sa iyo. Merong mga dapat na silang iwasan na kanilang ginagawa dati. Meron na silang dapat tayuan na conviction sa liwanag po ng mga turo ni Paul. At yung pong katotohanan na palaging dapat iparsu nila yung lumago sa kabanalan sa iyo, i-pursue yung holiness, yung buhay ng pleasing sa iyo. And Lord, yan po din ang mga challenges ngayon na hinaharap namin as Christians, as churches. Kaya tulungan niyo po kami na nawa, Lord, i-prioritize namin palagi yung matuto, ma-expose sa iyong salita, ma-expose kami sa church para po magpatuloy yung paglago namin. Yung knowledge namin about your word so that, Lord, meron po kaming mga basihan para po talo kaming lumakad sa ayon sa iyong kalooban. At tulungan po kami ng banal na espiritu na magawa po namin ang iyong kalooban na maging kalugod-lugod po kami sa iyo. Lord, dalangin po namin kung ito po ay hindi namin nakagawa, nagkakaroon kami ng failure, we just ask for your forgiveness, Lord. At nawa po, tulungan niyo po kami by your strength and by your power na ang sanctification process namin ay magpatuloy. We bless you tonight, Lord. At nawa po, naging pagpapala sa bawat sa amin ang salita namin pinatalaan. The glory, the praise we bring back to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Marami pong salamat sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon and good night.